Eto, pag-usapan na rin natin. Talo na naman si Sara, mga kababayan. Kahit ang Supreme Court ay hindi pabor sa kanya. Bakit? Ano na naman ang nangyari dito, mga kababayan? Eto mukhang matutuluyan na talaga itong si VP Sara Duterte. Kasi ayon po sa kanila, sa kanilang mga kampo, ay wala daw pong patutunguhan dahil wala daw pong mga kababayan katibayan, wala daw pong maipakitang dokumento black and white para dun sa tao na kinausap ni VP Sara Duterte na papatay dito kay Presidente, kay First Lady, at dito kay dating Speaker Martin Romualdez. Dahil sa kanila, ito daw mga kababayan ay isang matatawag na conditional threat. Pero mga kababayan, ang Supreme Court ay nag-ruled. Okay, nag-ruled. So sabi dito, Supreme Court, non-verbal gestures may be considered grave threats under RPC. The Supreme Court's recent pronouncement that non-verbal gestures, may constitute grave threats under the revised penal code. May ang ginamit, guys, may constitute grave threats under the revised penal code. Adds a new and uncomfortable layer to the controversies surrounding Vice President Sara Duterte in an age where public officials communicate not only through speeches but through symbolic acts, gestures, and theatrics. The legal consequences of those actions can no longer be casually dismissed as jokes, expression, or figure of speech. So maliwanag dito, hindi sila kinakampihan ng Supreme Court, mga kababayan. Mukhang magiging mabigat na argumento ito laban sa impeachment kay VP Sara Duterte pagdating po sa Senado. Kasi nag-ruled na ang Supreme Court basahin po natin. Sabi rito, the issue now is not whether a gesture looks threatening to supporters or critics, but whether it conveys criminal intent. If prosecutors can establish that a public gesture combined with prior statements or surrounding circumstances was meant to intimidate, threaten, harm, or incite fear against a particular individual, then liability under grave threats provision may arise. So, pwede raw po talaga ito basta merong mga element, mga kababayan, na intimidate, threaten, harm, or nagdudulot ito ng takot. Nagdudulot ito ng takot dun sa mga involving parties, pwedeng mag-arise ito, mag-fall sa grave threats, mga kababayan. That becomes even more serious when the person involved is a high-ranking public official whose words and action carry immense influence. Alam naman natin kung gaano ka sila ka-impluwensya. At nakita natin kung gaano po ang impluwensya nila dahil sa nangyari sa Senado. Na ang isang senador, kahit na may warrant of arrest, ay nagagawa pa ring tumakas, mga kababayan, dahil marami ang kumakampi. So, sabi ko nga sa inyo, mas magiging matindi at panlaban na argumento itong inilabas na ruled o ruling ng Supreme Court na ang non-verbal gesture may consider grave threats under RPC, Revised Penal Code, mga kababayan. So, talo na naman dito sila VP Sara Duterte. No? Iiyak sila ng gusto dito. Diba? In Sara Duterte's case, critics have long pointed to several controversial remarks and symbolic act interpreted as hostile or menacing toward political opponents. The Supreme Court ruling suggests that context matters. Facial expression, hand motions, reenactments, or implied violent imagery may now be examined not as isolated memes, but a possible evidence of intent. Diba? Nakita naman natin yung facial expression niya doon, galit na sabi nga ni Laila de Lima, parang may sapak, diba? Parang
may sira ang ulo. Parang natanggalan ng tornilyo. Na talaga naman parang isang demonyo itong si Sara Duterte nung nagsisigaw doon sa Kongreso. 'Di ba? Nagkulong sa isang madilim na kwarto, mga kababayan, na gusto nilang palabasin na wala talagang ilaw doon sa kwarto na 'yon, pero pinatay lang pala nila. Antindi. 'Di ba? Yung hand motion niya. 'Di ba? Yung pagmumura hindi na sinama dito kasi pwedeng yung pagmumura ay kasama lang po ng galit, 'di ba? So, hindi na sinama dito. Pero, yung gesture nga po, mga kababayan, yung facial expression, diba? Yun yung masasabi natin na meron talagang violence. Meron talagang intent to kill. Diba? Hindi natin masasabi na ito ay jokes. Hindi ito ay masasabi na isang figure of speech. Dahil kasi yan lagi ang sinasabi ng mga DDS, figure of speech lang yan. Galit lang si VP Sara Duterte. Kailan pa naging figure of speech yung meron ka ng nakausap? Nung meron ka ng nakontrata na isang tao, kung may mangyari sa aking masama, patayin mo si Marcos, patayin mo si Lisa, patayin mo si Tambaloslos. Di ba? At saka, a threat is a threat. Walang conditional sa batas. Maliwanag yun. Whether any criminal case will prosper is another matter entirely. Courts still require proof beyond reasonable doubt. But the ruling sends a broader message to all politicians in public office. Even silence, gestures, and theatrics may now have legal consequences. So, para mapatunayan ito, para mas maging mabigat ito laban kay VP Sara Duterte, kailangan mailatag yung predicate ng ating mga panel of prosecutors. Total, may tiwala naman ako dyan, sila Luistro, Bel Zamora, 'di ba? Joel Chua, Laila De Lima, Chel Jokno, Rods Gutierrez, ang mga hahawak neto. Hindi pa natin alam yung mga private prosecutors, mga kasama dito si Lorna Kapunan, 'di ba? Mga kababayan, na alam na yung pasikot-sikot dito. So ang tanong lang, kung paano po nila gagandahan yung kanilang presentation para talagang maipakita na meron talagang intent to kill, meron talagang plano, 'di ba? Etong sila VP Sara Duterte para sa isang krimen. Naka-live siya nung nagbanta. 'Di ba? Nakita naman natin yung reaction eh. Galit na galit. Talagang hindi mo makain ang kanyang mga pinagsasabi. At hindi lang isang beses. Pati yung etong pinapakita kong picture na to. Ito yung una na naka-live din siya. Nung nagpe-press con po siya. Nandun pa siya sa OBP at that time. Sabi rito mga kababayan, mas magiging mabigat ang kaso na to na grave threats under revised penal code, lalong-lalo na kung government official. Hindi lang basta government official. Etong si VP Sara Duterte, second highest leader of the land. She is the vice president, mga kababayan, na hindi nga lang nararamdaman. Pero kahit hindi natin siya nararamdaman, siya pa rin ang vice president ng Pilipinas na binoto ng mga kagaya ng mga tanga ng mga Pilipino. 'Di ba? Well, may kasalanan din ako diyan. Ina-admit ko naman 'yan kasi isa rin ako po sa naniwala sa unit team. At isa rin ako sa nangampanya para kay VP Sara Duterte na ang akala ko ay napakagaling. Yung pala isang napakabaliw. 'Di ba? Akala ko napakagaling eh. Yung pala napakabaliw. She's Duterte, have more than enough superpowers and evidence. Dapat mag-resign na habang may oras pa si Sara. Wala, kahit mag-resign siya mga kababayan. Ang magiging talagang question lang dyan, kung
Pero palagay ko hindi talaga magre-resign. May plano in fact na mag-resign. Kaya lang nagpakita si Bato de la Rosa. Pero kapag nagkapalitan sa Lunes, maari ulit na mag-resign itong si VP Sara Duterte ng tuluyan. Dahil kapag ang nakaupo doon ay hindi nila kaalyado, magre-resign na talaga to. Kasi yan yung nabalitaan namin eh. Yan din yung mga intel na sinabi dito kila Pebbles Talakera. Yung nakarating sa kanila, mga kababayan, ay magre-resign daw talaga to dahil meron na tong patutsada eh. Meron na tong mga binanggit doon sa interview sa The Hague kay Alvin and Tourism na sinabi niya na iniwan na siya ng mga kasama niya na mga politiko sa Kongreso tapos sa Senado. Oh, kasi ang bali-balita, babaliktad nga si Escudero, babaliktad si Jinggoy, babaliktad si Joel Villanueva. Kaya nagmumura itong mga to, pati si Pulong. Kaya napilitan lumabas itong si Bato de la Rosa. Ano ba kinakatakot mo, Bato? Parang hindi ka Bato. Napakalambot mo, napakaduwag mo. Pinagmumura. So sabi ni Alan Peter, huwag kang mag-alala pare, lumabas ka na. Akong bahala sa'yo. Walang mangyayari sa'yo, walang warrant of arrest. May nagsabi na sa akin, opisyal ng gobyerno. Hindi ko papangalanan na si John Vic. Pero sinabi niya sa akin na wala talagang warrant of arrest, pare. Maniwala ka. I-install mo ako nang bahala sa lahat. Magpakita ka lang. Papalitan natin si Soto. 'Di ba? Oh. Kahit ako, sir, GP, believe na believe ako sa tatay niya. Ako maaga pa lang. Alam nyo na, kaya naman nagustuhan ko to si VP Sara Duterte. Alam nyo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Nagustuhan ko to si Sara Duterte dahil kinalaban niya yung tatay niya. Nung siya po ay nagpaubaya para maging Vice President ni Pangulong Bongbong Marcos, naniwala ako sa kanya. Nakala ko iba siya sa tatay niya. Nakala ko while siyang anak, sinusuwag niya yung tatay niya kasi yung tatay niya masama. So, ang akala ko mabuti si VP Sara Duterte. Ang akala ko, mga kababayan, iba siya sa tatay niya. Nang akala ko, makikipagtulungan siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Eh yung pala, sa likod ng pagbaba niya, na para maging Vice President ni Pangulo, eh meron palang kaakibat na mga plano. 'Di ba? Para ipabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos. The first reason na siya po ay naging tumakbo na Vice President ni Pangulong Bongbong Marcos, eh para hindi po siya mahabol ng pinagkakautangan niya. Hindi ko alam kung anong klaseng pinagkakautangan. Siguro may kasalanan siya sa mga yon kung bakit siya habulin. Kasi yun ang sa kanya eh. Nagpa-survey itong mga Duterte, pang-apat si Sara. Marcos nangunguna, Robredo pangalawa, pangatlo Isko, pang-apat si Sara. Yan mga kababayan. So, nag-decide sila. Sabi ni Manny Villar sa kanya, hindi ka pwede tumakbo magpresidente, hindi ka mananalo. Pero para ma-save ka, dapat meron kang kapitan. Makipag-coalition ka sa isang tao na alam mo na pwede kang protektahan, na alam mo na sure win, kaya kumapit siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Na nangako siya. At may video tayo na sinasabi niya, siya yung mismo na nag-alok kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya maraming naniwala sa kanya. Kaya marami po, mga kababayan, ang talagang tumangkilik sa unit team. Kasi maraming naniwala dun sa palabas nila eh. Maraming naniwala sa drama nila that VP Sara Duterte is totally different from her father. Diba? Yun ang inakala ng marami. Na iba to si VP Sara Duterte. Hindi siya tutulad sa tatay niya na mamamatay tao. Eh mas malala pa palang pagkabaliw nito kaysa sa tatay niya. 'Di ba? Super demonyo pala. Tama, Ma'am Connie. 'Di ba? Maling akala, Ma'am Gina. Totoo 'yan. Inaamin ko, maling akala. Pero sino ba naman tayo? Hindi talaga natin malalaman agad 'yun. 'Di ba? Hindi natin malalaman agad 'yun na impacta pala tong hinayupak na 'to.
Nalaman na lang natin yan nung tayo ay sumusunod doon sa mga ginagawa nilang mga event-event na nagpaplano na pala sila para tanggalin to unseat President Bongbong Marcos. Kasi onti-onti na nabubuking yung kanilang mga ginagawa na katarantaduhan. Simula pa nung si Digong ay naging mayor. 'Di ba? Yung tungkol sa droga, tungkol sa pogo, tungkol sa mga birth certificate na peke at kung ano-ano pa. At sa mga confidential funds, ganun din. 'Di ba? Pati diyan sa DepEd, ganun din. Oh. Biruin nyo 'yun. Talagang plinano nila na i-install itong mga taong ito. Kahit yung mga tao na iniwan ni Digong Duterte, dalawa po ang kanilang Panginoon. Pero mas Panginoon nila si Digong. Mas pinakikinggan nila si Digong kaysa kay President Bongbong Marcos. Pero mabuti na lang nandyan si First Lady Lisa. Si First Lady Lisa ang nakaalam na yung mga taong to, bakit parang hindi sumusunod sa'yo? Parang sila ay nagdidesisyon on their own. Yung pala may nag-uutos. Kay Vic Rodriguez, nagtataka si First Lady, bakit lahat ata, di ba presidente ka? Parang hindi ka presidente. Yung ES mo, siya ang nag-a-appoint lahat ng mga tao. Siya ang namimili. Ano tayo? Display? Presidente ka pero wala kang karapatan para mamili ng tao na iuupo. 'Di ba? Yan yung nauna nilang nakita. At lahat ng kamag-anak, kaya nga nagkaroon ng problema yung sugar fiasco na pinasabog ni Thinking Pinoy. 'Di ba? Meron ding doon si Vic Rodriguez. Dahil yung yung Pastrana, mga kababayan, ang alam ko bayaw niya. 'Di ba? Oh. Tama, Sara Genzo. Si Sara may sariling demonyo, may sariling mundo. Sinabi yan ni Digong. At sinabi niya na, naku, ang sakit sa ulo niyan, iba yan. Sabi nga nila, itong tao daw na to, kung si Digong ang tanong, mga kababayan, nasa na yung tao, nakuha nyo na ba? Si Sara Duterte daw, ang tanong, kapag siyang nagtanong, napatay nyo na ba? Oh, ganun. Gusto niya yung gusto niya. Parang yes or yes. Hindi ka pwedeng tumanggi dito kay BP Sara. Oh. Sabi ni Ma'am Ermi Kinson, sorry Balong, hindi ko binoto yan si Sara. Si Tito Soto ang binoto ko kasi nakita ko nung panahon ng halalan, walang salita, puro pa cute. Loyalist ako, panahon pa ni Apo Lakay, kahit nga si Digong, di ko binoto. Oh, good for you, pero bad for us. 'Di ba? Although hindi mo binoto, Ma'am Ermi, kaya lang, tayo, Pilipino ka pa rin, Pilipino, ako, tayong lahat na nanonood dito, lahat tayo ay nabudol ng Uniteam na naging itim. 'Di ba? Dahil sa maling akala, na akala natin si Sara ay magiging katuwang. Sabi ko nga kasi ako, pag bumuboto ako, ang paninindigan ko, ganito lang. Ang presidente at vice president dapat hindi magkasundo. Yan ang sinasabi ko, dapat hindi magkasundo para magkaroon ng check and balance. Kapag nagkakamali ang presidente, pwedeng bumanat ang vice president. Pero at that time, binago ko po yung aking standard. Anong sinabi ko? Ngayon lang ako nakakita ng presidente at vice president na talaga namang tandem, na talaga namang magkasundo, na talaga naman isa ang layunin, sabi ko pa dati. Yan lagi yung tagline ko, isa ang layunin. Kaya lang, medyo nagkaroon na ako ng doubt nung pagtakbo sa halalan, mga rally-rally. Hindi namin nasundan si BBM kasi kakarag-karag yung motor ko. Hindi totoo yan, karag-karag yung motor ko kasi lahat ng mga motor na mga kasama namin, puro matic na. Yung sa akin, di pa jack. Tapos ang hirap pa, mga kababayan, kasi luma na talaga siya Pero napapakinabangan naman. Kaya lang nung time na yun, di ko alam kung nag-overheat o basta sinapak. 'Di ba? Sinapak siya. Nagkaroon ng problema. Napunta kami ngayon dito sa
rally ni Sara instead kay BBM. Kasi kay BBM talagang blockbuster lagi. Pag magko-content ka niyan, napakaraming nanonood at saka marami talagang tao. Napunta kami kay Sara. Hindi lang isa, 2 beses o 3. Meron siyang pinuntahan, di ko alam kung Pasay yun, at saka Paranaque. Meron siyang pinupuntahan doon na kung saan mga ka-GP, hindi niya po tinataas yung kamay ni Pangulong Bongbong Marcos or hindi niya sinasabi na ang kanyang katandem ay si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos pagsalubong mo doon, mga picture ng presidentiable at si Sara, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Sabi kong ganun, ano to? Dalawahan? Salawahan? So, syempre sabi ko politika. Baka dito ayaw nila kay BBM. Okay lang yan, sabi kong ganun. Pero nagdududa na ako nung time na yun eh. Di ba? Nagdududa na ako nung time na yun. Kaya lang, mga kababayan, naniwala ako na kagustuhan lang nila na manalo talaga. Kagustuhan na, syempre, manalo silang dalawa at saka na lang sila magtulungan. Kaya may mga lugar na sinusugal nila na papartner dito para makuha yung sapat na boto. Kunwari, mahina ka dito. Di ba? Kailangan mong pumartner sa ibang kandidato para mapataas yung boto mo, magkaroon ka ng bilang dyan. Yun lang ang pumapasok sa isip ko. Pero noon pa yun, napapansin na namin. Kaya na, nagtitinginan na lang kami ng mga kasama ko, sila JDB. Ano to? Mayroon palang ganito. O, sa sa probinsya din. Isang beses na napunta kami doon. O, si Sara ang meron. Si PBBM, wala po siyang, wala siyang rally at that time, pahinga ata. Si Sara ang nandun. Iba rin po yung kanyang kapartner. Doon sa mga tarpaulin, iba yung kasama niya, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. So ganun sila ka desperado. Ganun po sila katuso. 'Di ba? Anong motor mo, GP? Yamaha tuti? Hindi naman. Suzuki din, kaya lang lower version. 'Di ba? Na yun, panahon pa ni Kopong-Kopong. Yung itinago-tago ko dati. Di ba? Nung panahon kasi dati, guys, way back then, yung motor na yon, tinatago-tago ko yun pag wala akong pambayad. O, totoo yan, tinatago-tago ko yun. Imbis na babayaran ko ng 3 taon, para lang hindi mahatak, pinaparestructure ko ng pinaparestructure yun. Kunwari, nakabayad na ako ng 1 taon. Dahil wala akong pambayad ng 3 buwan, paparestructure ko yon. So, mababawasan ng parang 3 taon ulit yung mababawas dun sa 1 taon. So, parang 9 months na lang siya. Hanggang yung total niya, umabot ng 5 taon, guys. Bago ko natapos yung motor na yun. Kaya talagang mahal na mahal ko yung motor na yun eh. No? Inuwi ko nga lang sa probinsya yon. Ang kuya ko na ang gumagamit. Ibang klase si Sara, parang hindi nanay, hindi ba niya naiisip ang mga, kaya nga, no? No? Napapansin nyo rin pala yun? Parang hindi umuwi sa kanila. O baka naman hindi niya lang pinapakita. Tayo hindi natin pwedeng pag-usapan yung pagdating sa pamilya, guys. Ano lang, syempre ang pag-uusapan natin tungkol lang doon sa kanilang trabaho. Kasi pagdating po sa mga bata, lalo na very sensitive si YouTube, at saka hindi natin dapat pakialaman yung buhay ng kanilang pamilya. Yan ay outside na ng ating ng freedom of speech, 'di ba? Hanggang pwede lang tayo sabihin, oo nga, nagkikidabati sila ng mga anak nila. Hanggang doon lang, hindi na tayo pwedeng manghimasok. Otherwise, baka makasuhan tayo dito ng paninirang puri, 'di ba? In short, ginamit yung utak ni Lustay. May utak ba yan? Hindi siyang nag-utos niyan, Jaira. Yung mga kaalyado niya, palagay ko si Lustay wala talagang utak to eh. Hindi nga lumaban ng debate, 'di ba? Umaatras. Ang paliwanag pa namin dati kaya hindi umaatras kasi hindi sabi namin kaya umaatras at hindi humarap sa debate kasi yung kalaban ay wala namang kwenta. Hindi dapat bigyan ng pansin, hindi dapat bigyan ng atensyon. Ayun pala mga kababayan, maling-mali kami doon. 'Di ba? Nabuo na lang sa isip namin 'yun kasi akala namin abogado 'yan. Oh, tatalunin nyo ba yan? Siyempre, matalino yan. yung pala nasa obrahan. Oh. Likewise, naiboto si Lustay dahil kay PBBM. I also voted my favorite Senator Miriam Santiago and PBBM as her BP.
Yun. Ayan no, sila Ma'am Irish, sila Sir Leo Ansag. Yan yung mga nakaano sa amin dati. At ako nga po yung talagang mga kababayan pinakamahirap po na dinanas talaga diyan sa rally. Mga rally nung unit team dati dahil laging biruin yun nung pandemic pa, pumupunta kami ng La Union. Kaya pala sabi ko yung mga kasama ko, nagmumotor kami, parang hindi napapagod. Samantalang ako pagod dun sa motor ko. Kasi, syempre, luma na. Tapos, the shifter pa. Ano siya? The cambio. Mga kababayan, hirap na hirap ako. Sila, simpleng-simple lang. Parang hindi napapagod. Samantalang ako, sakit na ng likod ko. Sakit na ng lalamunan ko. Ang sakit na ng ulo ko. Ganun yung Tapos, pag magla-live ka puta, nanonood sa akin isa. Nanonood dalawa. Yung dalawa na yun, si misis ko, kaya yung isang cellphone ko. Ganun lang dati. Kasi nga naman yung transition nung content ko from spiritual napunta sa, sa politics, talagang nanibago. Diba? Tapos, nung umangat, puro naman si copyright, puro namang demonetization. Wala nangyari. Oh. Ako rin, Budol is life. Nagpagawa pa ako ng t-shirt nila. Ay, oo, guys. Marami talaga. Marami. Yung mga umorder, mga nagpagawa ng mga t-shirt, nagpagawa ng mga jacket, no? Tapos wala din pala. Budol talaga. Si Mami Mighty Baisa. Oh, 'di ba? Naglabas 'yun ng 1,000,000 ata. 'Yun ang usap-usapan na naglabas 'yun ng 1,000,000 pampagawa ng jacket. Oh. Oo, sakit ng bulsa ko. Hindi lang masakit sa bulsa, masakit sa ulo. Kasi yung bulsa ko naman dati, guys, ang nangyari no, naubos yung ipon ko. 'Di ba? Syempre, sa gas, sa pangkain, sa load. Tapos yung cellphone ko, pangalawang araw pa lang bumigay na. 'Di ba? So bili na naman. Tapos ilang araw lang nagamit, bumigay na naman. Walang nangyari talaga. Mabuti na lang kamo yung mga kasama. At saka maraming loyalista na tumutulong. So pag naambunan sila JDB, inaambunan din ako. 'Di ba? Pero guys, no regret, wala talaga akong hindi ako nagregret noong panahon na 'yon. Hindi ako nagsisi na sinuportahan. Nagsisi ako nung huli na sinuportahan ko pati itong si Sara Duterte. Pero noon wala. Gusto ko maiupo si Pangulong Bongbong Marcos eh. 'Di ba? Kahit ganun ang dinanas, nakaranas ako ng gutom. Kasi pumupunta ako sa mga rally, walang kain. As in, walang kain. Wala naman nagpapakulay sa akin dati. Wala naman nagbibigay. Bibihira kung may magbigay. Sila Sir Smokey. Yan, dati. Bibihira, guys. Totoo yan. Saglit lang naman ang pera at saka hindi lang naman ako ang gagastos. Pati kailangan yung pamilya ko, iiwanan ko ng pera. So, tinitiis ko yung sarili ko dati. Kaya sinasabi nga nung iba ano ba yan? Ba't tinitiis mo yung sarili mo? Hindi ka magsabi kung wala kang pera. Naku, hindi ko ugali yung ganun. As long as kaya ko pa, titiisin ko talaga. 'Di ba? Yung pera na binigay sa akin, hatiin pa namin 'yun sa pagkain dun sa mga kasama namin. Yung iba nga sabi, huwag mo natin, sa'yo na lang yan. Nahiya naman ako. Tapos yung iba, iniiwan ko sa pamilya ko. 'Di ba? Ang dadaling ko lang talaga yung panggas lang para kahit ako ay makabasag ng itlog o kaya kamatis, mga kababayan, makakabayad ako kahit papano. 'Di ba? Mahirap naman yung wala ka talaga. Minsan pa nga, walang hiya to sila Neil. Iniwanan ako. Nagganda ligaw-ligaw na ako, mga kababayan. Wala akong kasama. Di ko alam yung lugar. Di ko alam kung paano gagawin ko. Di ko alam kung paano ako uuwi. Dahil yung motor ko, iniwanan namin. Di ko alam kung paano puntahan. Lobat na ako. As in lobat na ako. Wala talagang pwedeng makausap. Nag-iisa ako dun sa lugar. Mabuti na lang kamo. May napadaan. Kaya eto, kahit pa paano yan sila Subiri, yan yung nakakuha sa akin eh. Mabuti kamo, may yung convoy nila, nadaanan ako na gano'n. Nakisakay talaga ako. Kinatok ko talaga nung nakita ko pwede makisakay. Babalik lang ako dun sa motor ko. 'Di ba? Oo naman. Pero again, guys, yung pagsisisi na yun kay Sara lang, hindi kay Pangulo. 'Di ba? Nakita naman natin sakripisyo ng Pangulo natin eh.
Oh. Me too, hindi ko binoto yan ni Mal na yan, BP Sara na yan. Oh, si Pinocchio, nagsisinungaling, humahaba ilong. Si Aimee, humahaba ng milya-milya yung baba. Oh. Hindi nababasag ang kamatis. Sabi ko nga kanina, mga kababayan, ano ba yung sinabi ko? Teka lang. Pero yung sinabi ko kanina bukod sa kamatis, tama nga naman, hindi nababasag ang kamatis. Pero kapag nakaapak ako ng kamatis, 'di ba? O kaya makasira ng kahit anong gamit, may pambayad ka. Nakalimutan ko yung sinabi ko kanina bukod sa kamatis. 'Di ba? Itlog. 'Yun, nababasag ang itlog, 'di ba? Itlog yung sinabi ko nababasag. Oh. Meron pa ba tayo? Wala na. Okay guys, maraming salamat. Hanggang dito na lamang po tayo. At syempre batian muna kung sino yung mga matira ngayon. Yan yung mga babatiin natin mga kababayan. So, pwede na kayo mag-comment at batiin natin lahat mga naririto. Shoutout po kay Ma'am Cathy, Mami Z, Jenny Ramos, Abet Ilocos, Jaira, Sir Leo, Ermi Kinzon, Rayan, Ma'am Connie Ratleg, Smokey Miu, shoutout po kay Ma'am Emma Ordonez, Sir BMB Honesto Pantalia, Reynaldo Gara, Irish Ledesma, andito rin mga kababayan si Emily Basug, Georgette Reyes, Ferdinand Longgalong, sino pa ba? Willie Bautista, Gloria Smooth,